Out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Nako po, mayroon tayong upload videos mga kababayan. Nako, alam po natin nag-viral itong confidential fund, no? Kumbaga, uso ang confidential fund, sinasabi nila. Pero ang napuruhan dito mga kababayan, itong confidential fund, no, ni BP Sara. So dahil diyan, guys, parang nagsasaya at tumatalon sa saya ang Makabayan Black. Yan, katulad nila Castro, party list, no? Sapagkat sila po yung talagang humaharang dito na wag talaga ibibigay kay BP Sara. Alam po natin mga kababayan, itong confidential fund na ito, nireveal po ni dating Pangulong Duterte, no? Na ito ay gagamitin mga kababayan sa pagsugpo ng mga recruitment sa bawat university, school, and of course, at the same time guys, sa ROTC, no? Importante po yan. Ngayon, alam nyo, no, ito to be clear, hindi naman po lang si BP Sara ang tinanggal ng confidential fund, pati po ang Office of the President, no? So, itong mga Makabayan Black kasi, itong Actors Party List, mga makakaliwang grupo, talagang ayaw nila pagdating dito guys sa ROTC at saka yung mga pagsugpo ng mga recruitment, allergy po yan sila. Kini-question po nila, sinasabi nila hindi daw maganda ang ROTC. Yun. So ganun pa man guys, don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga next upload videos. Ayun, ito na po ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. Agoy. He's wallowing in. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano na si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Agoy, patay. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog na lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita. Wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. Parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuloyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Agoy. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer,
to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yan na yun, tama. Kasi masakit sa amin, ito ang masakit sa atin, itong mga ibang binabayarang vlogger, sasabing, Inday, patay gutom, magnanakaw. Sobra na yun, that's below the belt. And we know that you have been paid to do that. We will not take that sitting down. Kaya tama yung sinabi ng ating dating Pangulo, we need an audit of all the money that are being spent. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money on this? Agoy. Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga-Davao, kilala mo niyo ako. Gaganito makaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Gaganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinatmatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Pati Office of the President, how much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours. Kayong sinabi po rin dito mga kababayan ni Pilipinas kung mahal. Ito po yun guys, basahin po natin. Statement from House Secretary General Reginald Velasco, the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez is an agreement with the former President Rodrigo Roa Duterte that the government expenditures should be transparent and fully auditable. The House has no confidential fund and intelligence funds. All lines items in our budget are subjected to regular accounting and auditing rules and regulation. Laging bukas po ang aming libro sa Commission on Audit. As per latest COA report released only last October 2, the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. Ibig sabihin, pasado kami sa COA audit. Ayan mga kabayan, yan po ang post ng Pilipinas kung mahal. Ayan po si Reginald Velasco, Secretary General House of Representatives, mga kababayan. So dahil dyan mga bes alam nyo no, sa totoo lang si Pangulong Marcos no, tinanggalan din ng budget ng confidential funds pero there's no reaction. So ganun pa man mga kababayan, talagang ganyan ang buhay ng tao. At isa pa no, kung if ever naman siguro no, si Speaker of the House ay tatakbo sa pagkapangulo, siguro wala pa naman siguro sa isip niya yun, pero hindi natin alam mga kababayan. I don't think na may plano, no? So hihintay natin ang pagdating ng mga panahon mga kababayan. So